Hi po. So, naturuan ko na kayo kanina kung paano yung mga iba't ibang analysis ng review ng BSR ng competition, okay? Ngayon naman, ang gagawin natin ay listing analysis. So, ano yung listing analysis? Basically, ang titingnan natin ay yung quality ng listing nitong mga existing na kalaban sa first page. So, ideally, gusto mong tignan lahat, pero kasi it's time consuming. So, ang gawin na lang natin is tignan natin yung mga samples that stand out in one way or another. Pag sinabi kong they stand out, so yung mga yung mga listing na parang kunyari, bakit ito 21,000, 'di ba naalala niyo kanina? Ito 21,000 yung reviews niya. Bakit kaya? Parang ganoon, yung bakit kaya nasa position siya na na nandun siya. Kunyari yung Rise kanina na 3 star. So bakit nandun siya sa position na 'yon? Kumbaga, 'di ba, inanalyze natin na maraming reklamo. Pero ito ay review. Okay, yung review yung kanina. Ito, ang gagawin natin is, ano yung ginawa nila sa listing nila? Anong itsura ng listing nila? Bakit sila nag-i-stand out? Meron kayang something dito sa listing nila na wala dun sa listing nung gusto nating hawakan. And then, syempre, kung nakita natin na, na may successful dito or may problema dito, so syempre, iwasan natin yung problema at i-improve natin yung listing ng ating, nung ating hawak na brand o gustong hawakan na brand, di ba? O gustong hawakan na product. So, para mas maintindihan nyo, punta tayo sa screen ko. So, ayan, eto tayo ulit sa screen ko and then same pa rin, Mushroom Coffee. So, what are the things that stand out to me? So, sponsored yan. So, 4,000. Ito, 121. So, nakita ko na kanina na review yung issue niya. So, never mind. Okay. Pero it still stands out. So, 121 reviews. Okay lang. Sige, go pa rin. And anything that makes you curious. Parang ganun. Anything at all. Okay, ito 21,000. So of course, titingnan ko yan anong meron siya. It might be the price kasi siya yung pinakamababa, pero hindi eh. Hindi siya pinakamababa actually, ayun eh. Meron pa dito eh. 'Di ba? So, pwede yun pala yung price din. Okay, isalin niyo na sa analysis yung price. Okay, na kamusta yung presyo, ano yung average price. Isasali ko na siya dito, hindi ko na siya gagawa ng sarili niyang bagay. Ito yan, nakita ko na sa Jungle Scout to, pero pwede niyo ring tingnan dito sa ano niyo. Okay, sa price nyo yan, average price. Kasi mabilis lang naman eh. Tingnan nyo lang average price. So, average price ay 2180. Diba? So, 2180 average price sa first page. So, ilagay ko na rin dito. Okay? Mahalaga rin yan. The average price of the first page products is 21.80. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Parang kailangan yung presyo ng ng benta ninyo, kung ibebenta mo yung target mo na product, dapat parang it's 2180 or less. O kaya kung kailangan taasan ng konti lang. Okay, kailangan kasi yan yung average price, yan yung presyong gusto ng mga tao. Kumbaga, yan yung presyong na mga kalaban. Unless super special nung sayo, I don't see any reason kung bakit tataas ka dyan. If anything, gamitin mo yung na ceiling, babaan mo pa kung pwede. Okay, ganun din sa private label. Okay? So, ayan. Ano pa yung mga nag-stand out sa akin? Teka lang. Balik tayo rito. Okay, anything that stands out. Tingnan lang natin. Okay, 852 sponsored yan. So, yung mga organic lang yung tinitingnan ko kasi parang yung mga sponsored kasi, mga ina-advertise, alam na natin kung bakit they're doing well kasi nga ina-advertise sila, 'di ba? So artificial yung data nila kumbaga. So gusto natin yung mga organic. Anything that stands out. So ito parang coconut. So may coconut siya, may mushroom siya, tapos may coconut. So interesting sa akin. So tingnan lang natin. Alam niyo 'yan, it just gives me an idea. O kaya kunyari ang inaano mo, ito pa, isa pa to ha. Yung Zotay na yan, 'di ba? So, kunyari ito yung hawak mo na product or gusto mong hawakan na product o brand. Tapos nakita mo na may kamukha siya na tingnan mo yung kamukha niya. Okay? Or kunyari ito, kulay brown yung packaging niya, yung Zotay, 'di ba? So, parang tingnan mo yung makapareho niya ng packaging, ito. Okay, ka-size niya. Parang kung ito ay 6 ounces or something. O yan, 6.35 ounces. So hanapin mo lang din yung mga 6.35 ounces, yun lang yung tignan mo. Okay? Tapos ito yung point, okay? Kasi hindi ko to masyadong ma-explain ng maigi. Pero itatry ko.
Okay? So, ang goal natin dito is, parang, yun nga, ano yung meron sa listing, ano yung ginagawa nila na pwede kong gawin doon sa target na product ko. Kunyari, yung target na product mo, wala siyang video na ganito. So, brand registry yan. So, medyo mahihirapan ka kung hindi brand registered yung, yung brand na hawak mo. Okay? Pero, it's something you can help them with kung sakali. Okay? Di ako marunong nun. Pero pwede nyo i-research yung brand registry, how to get into the brand registry. It costs money, lalo kung kailangan sila yung basta yun, mamaya pag-usapan natin, okay, sa separate na video. Pero kunyari ito, nakita nyo na yung target product ko, kunyari existing na siya pero malayo siya. So kunyari dalawa lang yung image niya, kaya pangit yung image, tapos ito makita mo ang ganda ng image, di ba? Tapos ito, alam na natin yan, yung rise na mabaho daw. Pero ito, maganda yung image niya, di ba? Di ba magaganda? Tapos tingnan niyo rin yung quality ng listing niya mismo, yung copywriting niya. So meron ba siyang bullet points? Kasi yan, naka-brand registry to pag ganyan, pag may ganyan, A+ content. So parang major competitor A+ content. So A+ content. Ino-note ko lang, notes lang ito, okay? Brand registry, okay? Tapos, tingnan natin yung iba pa, okay? So ito, wala siyang bullet points. So this is something you can improve. Bullet points. Pag sinabing bullet points, itong mga, wala rin dito. Ba't wala dito? Hindi ko alam. Ayun, itong about this item pala yan. Yung mga bullet points na yan. So I guess nakaano siya pala. Pag may variation, teka lang, tingnan natin ito, baka meron siya. Nakatago lang. Ayun nga, andito. So nakita nyo, product details na maikli lang. So anong pwede nyo gawin? Pwede kayong magganito. Magganyan, di ba? Mas readable. May reason kung bakit ganyan siya, kung bakit malaki to, tas kung bakit well written siya, may reason para mas attractive sa customer. 'Di ba? Kunyari merong product na gusto mong maintindihan. Okay, kunyari ito, first time mong titikman ang mushroom coffee, hindi mo pa siya natitikman dati. Tapos syempre ikaw, parang magbabasa-basa ka, 'di ba? Na parang ano kayang makukuha ko rito, parang ganon. Tapos ito lang yung nabasa mo. Parang coconut creamer tapos real mushrooms. Ano yung sabihin nun? Parang may mushroom ba to o coconut creamer lang talaga to? 'Di ba? Tapos meron to mushroom extract powder blend. Tapos coconut creamer with mushroom. Okay, so naintindihan ko na. So it took me a while, mahirap intindihin, 'di ba? Samantalang ito, madali siyang intindihin na. Brew smooth, dark, and remarkably crash-free. Each brew creates a delicious cup of full-bodied, flavorful coffee. Di ikaw parang, ooh, okay, di ba? Parang think of it from the perspective of the buyer, the customer. Di ba? Mas gusto nilang maintindihan ano yung makukuha ko dito sa product na to. Ano yung meron tong product na to. So, kailangan gawan mo sila ng description na maganda. It involves copywriting. Thank God for ChatGPT. Okay? So, A+ content na naman, lumalabas na naman. So, inote mo na rin na na bullet points. Kunyari, ito, ang gagawin mo ay ikukumpara mo yung listing ng target mo dun sa mga listings that stand out. Kunyari, gamitin na natin tong Zotay na to, okay? Kunyari si Zotay yung sa atin. So, ito, 5 lang yung picture niya, tapos okay naman, maganda-ganda naman. Pero kumpara natin dito, may nutritional value ito, may nutritional value ba tong Zotay? Pangit. Okay. So, area of improvement niya, tingnan natin iba pa. Okay, itong sara na nga natin to sa gabal. Tingnan natin to. So, ito meron din maganda itsura ng di ba? Ng kanyang nutritional value. Ito, tingnan natin. Ito rin, maganda rin. Pero yung kay Zotay, yan lang. Ano yan? 'Di ba? Anong ginagawa niyan? So, area of improvement, 'di ba? So, ililista mo ulit na could use nutritional value. Image. Okay? Tapos ano pa yung meron nitong Zotay na to na or meron yung iba na wala si Zotay. About this item, okay lang, could use better descriptions, okay? Tapos, tingnan natin dito. So, ayan, hindi siya naka-brand registry. Oo nga, wala siya, di ba? Samantalang ito, tignan nyo, meron siyang, ayan. So, A+ content nga. So, na-note ko naman na yan kanina, A+ content.
kailangan brand registry. Okay? So, ano pa yung meron si Zotay. Tingnan natin si Zotay. Could use a better description. I guess kung di niya siya brand registry, I mean, could use a better product description. Okay. Tapos, ano pa? Tingnan natin dito. Reviews, kamusta? Mukhang okay naman. Masaya naman yung mga tao rito so far. Pero ang potential problem ko rito talaga, sa totoo lang, yung kamukha niya yung Rise masyado. Parang hindi kaya i-demanda siya ng Rise. Parang, yun lang i-worry ko. Anything, hindi naman kailangan pero packaging too similar to Rise. Parang lawsuit. Okay. Parang hindi ko alam, okay? So basically yun ang ginawa ko, okay? Tinignan ko. Tapos tignan nyo na rin yung BSR niya, i-bookmark nyo na siya kasi mamaya babalikan natin yung BSR. Kasi ang gagawin natin, i-compare natin. Okay, I guess this time mas maganda yung Zotay kesa dito. I guess 2,000 yun Ito 3,000 Okay. Pero pwede nyo gamitin yung data na yun. 'Di ba na Rise ba to? Teka lang. Rise to, okay. Ganito kasi yung point dyan, okay. Pwede nyo sabihin na itong Rise, kamukha nyo yung packaging. Okay, pero ito yung ginagawa nila, parang sila mas marami silang magandang picture kesa sa inyo. Parang yung about item nila mas maganda yung pagkakasulat, yung nila mas maganda yung description, may A+ content. Kayo wala. Kaya mas maganda yung yung best sell. Kaya mas maganda, mas mabenta sila kesa sa inyo. So yun yung yun yung essence at hinapyawan ko na yung brand health report. Ganun yung gagawin mo, okay? Pero mamaya gawan natin ng ng video yan, okay? So ng mas specific video. Tapos I guess sasali ko na rin dito yung yung Keepa analysis. So i-check niyo na rin yung Keepa nila. Parang tingnan niyo lang kung kamusta yung mga things yung mga mas mabenta kaysa sa kanya na halos katulad niya or that stand out. Tingnan niyo lang. Kamusta? May seasonal ba sa kanila? Consistent ba yung benta? Parang ganon. Consistent ba yung reviews? Kamusta yung mga nagbebenta? Ito pa. Pwede nyo tingnan yung number of sellers actually. Kamusta yung number of sellers? Kasi pwede nyo maging proposal din yan na tanggalin yung mga unauthorized sellers. Parang ang daming namimirata ng product mo, ang daming unauthorized sellers ng product mo. Paano kung one of them makes a mistake? Parang ganyan. So mamaya, puntahan natin, okay? So, analyze na rin natin, kumpletuhin na natin yung brand health report natin mamaya, okay? So, yun po. We'll see you next video, okay? Bye.